The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea. One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing him, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying, "My daughter is at the point of death. Please come, lay your hands on her, that she may get well and live." He went off with him, and a large crowd followed him and pressed upon him. There was a woman afflicted with hemorrhages for 12 years. She had suffered greatly at the hands of many doctors, and had spent all that she had. Yet she was not helped, but only grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. She said, "If I but touch his clothes, I shall be cured." Immediately her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction. Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, "Who has touched my clothes?" But his disciples said to Jesus, "You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, 'Who touched me?'" And he looked around to see who had done it. The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction." While he was still speaking, people from the synagogue official's house arrived and said, "Your daughter has died. Why trouble the teacher any longer?" Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, "Do not be afraid, just have faith." He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James. When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of the commotion, people weeping and wailing loudly. So he went in and said to them, "Why this commotion and weeping? The child is not dead, but asleep." And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child's father and mother and those who were with him, and entered the room where the child was. He took the child by the hand and said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, I say to you, arise." The girl, a child of 12, arose immediately and walked around. At that they were utterly astounded. He gave strict orders that no one should know this, and said that she should be given something to eat. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Many family therapies has prescribed as an essential element for the normal development of the physical and emotional growth of a child is to hug the baby daily. In fact, one of them had written even how many times a day you should hug the baby. 4 times a day for survival, 8 times a day for maintenance, and 12 times a day for growth. Baby who have not been hugged for a long time will have a stunted growth, because they are going to suffer not only from malnourishment, but touch deprivation, which stands for emotional
And likewise, physical development. Kaya siguro ngayon maraming mga bata ang hindi normal ang paglaki. Nauuhaw sa yakap at haplos. Merong mga batang musmus pa lang na wala ng magulang, hindi sapagkat namatay, kundi sapagkat dahil sa kahirapan ng bayang ito, ng ibang bansa para itayo ang kanilang kabuhayan. Kaya pagbalik nila sa Pilipinas, malalaki na yung mga bata at nawala na yung pagkakataong yakapin at haplusin yung mga bata habang lumalaki. O baka naman kaya pakaunti na ng pakaunti yung mahahabilan mong mga matatanda na merong dalisay na puso na dahil sa malinis na pag-ibig ang siyang yayakap at siyang hahaplos sa inyong mga anak. Parami ng parami ang mga matatandang abnormal na hindi pa dumadating ang pandemya, kinakailangan na ang physical distancing sapagkat ang kanilang paglapit sa mga bata at paghaplos sa mga bata ay may dala ng kamandag. Dumadami mga pedophilia, hindi lamang sa lansangan, kundi sa mga institusyon sana na inaasahan mo na magtataguyod sa paglaki ng mga bata. Eskwelahan, pamahalaan, simbahan. Subalit sabi nga ng siyensya, sapagkat tayo'y tao lamang, sa ating paglaki, naghahanap tayo ng pagiging malapit sa mga tao na umiibig sa atin. Dapat ipahayag, kung hindi, lalaki na walang pag-asa yung mga bata na mayroong magtataguyod sa kanila. Na ipadadamdam sa kanilang, naririto ako at kami maaasahan mo. At yan ay pinamamala sa pamamagitan ng mga taong may busilak at malinis na kalooban na yung kanilang paghaplos at pagyakap sa iyo ay walang maruming pagnanasa. Yan ang binigay ng Panginoon doon sa mga taong naghahanap sa Kanya para lumaki ng matino. Yung iba para gumaling, yung iba para nga mabuhay na mag-uli. Lahat ng pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo sa may sakit at muling pagkabuhay ay Kanyang ginagawa sa pamamagitan ng yakap at paghaplos. Dito, sinalaysay sa atin ang dalawang kaso. Yung isa, ganap na ganap ang pagkadalaga. Yung isa naman, magdadalaga pa lang. Yung ganap na dalaga ay may pangangailangan. Mayroon siyang sakit. Sakit na nauunawaan ng mga babae dito. Yung bang kayo, normal lang, na kapag kayo'y dalagang ganap na, meron kayong buwanang dalaw. Buwanan. Pero anong nangyari dito, yung dalaw na buwanan, naging permanente. Ibig sabihin, hindi na lang buwanan. Wala nang tigil. Parang yun, ang imbita ka, nang pupunta sa inyo, hindi lang pansamantala, nasarapan sa pagpunta sa inyo, ang ginawa, tumira na ng tuluyan sa bahay nyo. Di ba? Kapag ka ganun, ano ba itong bisita ko?
naging may-ari na ng bahay ko. Di ba buwisit yun? Ay, kayo nga, yung mga nakakaranas ng buwanang dalaw dito, kung maging permanente yan, magiging anemic na siguro kayo. 12 taon, inindan niya yun, tiniis. Kung sino-sino ng doktor ang pinuntahan niya, walang magawa. O dumadaan si Jesus, sabi niya, mahaplos ko lang ang langlayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. Yun ang kanyang pananampalataya. At gumaling nga. At tingnan niyo si Jesus, sensitibo. Sensitibo sa haplos. Sa dinami-dami ng tao, naramdaman ng ating Panginoon na may humaplos sa Kanya. Kaya tinanong niya yung mga apostoles, sino yung humaplos sa akin? Sabi naman ng mga apostoles, ay dami-daming tao nagtutulakan pagkatapos. Tatanungin mo kung sino humaplos sa iyo. Tingnan niyo yung sagot ng mga apostoles, hindi na nila nalalaman ang kaibahan ng tulakan at haplos. May pagkakaiba yung haplos at tulakan. Kayo ba? Hindi nyo na alam ang pagkakaiba kung ano yung tulak at kung ano yung haplos. Kapag ganyan, manhid na tayo. Kulang ang ating katauhan. At yun, ang ating kinababahala sa ating kultura sa ngayon. Katulad din noon. Katulad ng mga apostoles tayo, hindi na natin nalalaman kung ano yung tulak at saka yung haplos. We don't anymore see the difference between push and touch. Sapagkat lahat tayo nagtutulakan. Sapagkat tayo ay nakababad sa isang kabihasnan ng karahasan. Kaya balyahan, tulakan, sikuhan. Pumunta lang kayo sa Maynila nung wala pang pandemya. Pag rush hour, pumunta kayo sa LRT. Makikita nyo. Ang ugali ng mga tao ay para nang hindi mga tao. Parang batas ng kagubatan. Nagtutulakan. Sabi nga nila, magkakapalit-palit daw ang mukha mo sa katabi mo dahil sa tindi ng tulakan. Nagpaganda ka dahil meron kang opisina sa Makati. Gagaling ka sa monumento. Nagpakulot ka pa. Pagdating mo sa opisina sa Makati, yung buhok mo nakatayo na lahat. Hindi ka na makilala. Bakit? Tulakan ng tulakan. Kaya sabi ng mga apostoles, Panginoon, nagtutulukan po. Ang tinatanong ng ating Panginoon, sino ang humaplos sa akin? Hindi sino ang tumulak sa akin. Kaya tingnan nyo, very sensitive si Kristo sa haplos sapagkat yun ay palatandaan ng inyong pagkatao. Kayo, pag kayo nakikipag-ugnayan sa mga tao, tinutulak nyo ba? Sanay pa ba kayong humaplos? Yung bang yakap nyo'y walang pagnanasa? Yung bang yakap nyo'y talagang nagpapahayag ng dalisay na pag-ibig? Kaya nagpapagaling yung mga yakap ni Kristo at haplos niya. Tapos, pumunta sa ikalawang kaso. Dalaginding naman ito, nagdadalaga. Patay na. Patay na. Ano ginawa ni Kristo? Hinawakan yung kamay. Pagkatapos, sa isang malambing na tinig, sinabi, Talita cum. Nasa orihinal na lingwahe. Hirap isaling wika. Hindi mahusay ang pagkakasaling wika sa Ingles. Little girl, rise up. Hindi lang little girl ito. Malambing yung little girl. Kumbaga sa Tagalog, hindi lang maliit na bata ang sinabi niya. Kundi, nene. Binulong niya, nene. Bumangon ka, nene.
Kung sa mga Ilonggo, sa mga Bisaya, Inday. Hindi bulyaw, ha? Malambing na malambing. Nene, bumangon ka na. Yung patay na bata, nabuhay. Ngayon, tayo bawal maghawakan. Dahil may pandemya. Pwede pa rin nating mahaplos ang mga minamahal natin sa buhay sa pamamagitan ng mabuting salita. Alam niyo yung salita, huwag niyo mamaliitin yan at sasabihin niyo lang, salita lang yan. Alam niyo bang maraming nagpakamatay dahil sa salita? Maraming bata nagpakamatay dahil sa ang kanilang mga magulang hindi sanay pumili kung ano sasabihin sa kanilang mga anak. Nakakamatay ang salita. Huwag sabi sa salita lang yan. Huwag niyo sasabing biro lang yan. Sa mga taong wala sa kondisyon, tumitimo yan at nagkakasugat. At kung mahusay naman ang salita niyo, nagbabalik ang pag-asa at nabubuhay na muli. Karanasan ko yan, ano? O matanda na ako, no? Alam niyo naman, kita niyo pati na lahat ng buko. Pinalad ako, mga teachers ko, mahuhusay. Doon ko nakita kung bakit kailangan ng teachers. Hindi mapapalitan ng robot. Bakit? Mahusay magsalita. Hindi lang magpaliwanag, binibigyan ka ng pag-asa. Pag tama ang sagot mo, kitang-kita mo yung teacher, nakangiti, nagniningning ang mata, at sasabihin sa akin nung ako'y bata pa, very good, Enrico, very good. Tumatalon ang puso ko, pumapalakpak ang tenga ko. Very good. Binibigyan ka ng pag-asa. At kung meron man silang itutumpak, mahusay ang pagtutumpak. Bakit ako natutong magsalita ng Ingles? Buwan-buwan meron kaming composition. Di kukurikin ng aking teacher. Pag kinurik na ganyan, tatawagin ako. Makikita mo, nakangiti yung teacher ko. Sabihin sa akin, Enrico, this is one of the best compositions I have ever received this morning. I could have submitted it to the office and be printed in our official publication. Talaga naman. But you know, it's still open to improvement. So may I suggest? Don't suggest. Maganda, mahusay. Pero mas magiging mahusay pa rin kung pakikinggan mo itong sasabihin ko. Di makikinig naman ako. Inunahan na ako ng magandang balita Maganda raw. Kaya lang, may mga bagay-bagay na dapat ko pang kumpunihin. Kaya, you know, the first paragraph, I have seen some misspelled words. Wrong spelling. The second paragraph, you know, I discovered that there is one sentence wherein the subject and the predicate do not agree with each other. And your ending is very laborious. It's a very long sentence where in fact it could have a better impact if it is just one short sentence. So try to put everything in just one short sentence. But all in all, Enrico, this is one of the best compositions I've ever read today. But just do my suggestions and it will be the best. Rewrite. I-rewrite ko naman. Kasi inunahan na ako ng pag-asa pag rewrite ko, babalik ko na naman yung composition ko. Gano'n na naman. Wow, my goodness, it's almost perfect. But it's still open to improvements. Rewrite. Rewrite ulit. Bakit ka nagkakaroon ng tiyaga? Yung teacher mo hindi nawawala ng pag-asa sa iyo.
Kaya nung ako na, ang maging punong guro dun sa isa naming departamento, sa isang universidad sa Maynila, ayun ang sinasabi ko sa mga teachers ko, huwag na huwag niyong mumurahin ang mga estudyante niyo. Kahit na nasa dulo na kayo ng pasyensya niyo. Huwag niyo sasabihin na tanga. Malay ninyo, galing sa bahayan, sinabihan na nung kanilang mga magulang na tanga. Tapos papasok sa eskwelahan, sasabihin pa ng mga teacher, tanga. Kung saan na lang pupunta yung bata? Sasabihin niya, tanga ako sa bahay, tanga ako sa eskwelahan, tanga ako, tanga, siguro talagang tanga ako. Lalo na sa Tagalog. Bakit? O kaya sa mga dialekto ninyo, ewan ko, hindi ako sanay ng Pangasinan. Pero karamihan ng dialect dito sa Pilipinas, ang tawag dyan, onomatopoeic. Ang ibig sabihin na onomatopoeic, kung ano ang tunog, yun ang ibig sabihin. Di katulad ng English, hindi onomatopoeic, kaya pulido yung tunog. Pero baka masama ibig sabihin. Tanga, kapag sa English yan, stupid. Pag magandang pakinggan, ano ha? Pag maganda ang tunog, stupid. You're stupid. Yan ang pakinggan kapag mahusay ang pagka-pronounce. You're an idiot. Medyo pulido. Pero masama ibig sabihin. What a moron. 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 Baka yung estudyante ngumiti pa, kala pinupuri mo siya dahil ang ganda ng tunog, moron. Okay. Baka tumingin pa sa iyo at saka ngumiti at sabihin, thank you very much, ma'am. Same to you. Pero sa Tagalog, yung tanga, ay Diyos ko sumasambulat. Tanga! Tumitimo yan. Isa pang halimbawa, alam nyo kami, kung ako'y nasa Maynila pa, meron kaming kusinera, waray. Hindi masyadong matatas sa Tagalog. Sabi sa akin ni Father, nagluto po ako ng sopas para sa inyo, espesyal para sa inyo, magugustuhan ninyo. Tamang-tama sa inyong bunganga. May bunganga. Huwag naman, sabi ko, Inday, huwag naman bunganga, ang laki-laki niyan, bibig lang. Kita nyo, kitang-kita nyo kung ano yung bunganga, ang laki. Bibig lang. Sa tunog pa lang, madidismaya na kayo Kaya huwag niyo sasabihin, salita lang. Kung yung mga bata ay pinalaki sa mura, ano maaalala sa atin? Ako naalala ko yung sinabi sa akin ng nanay ko. Nung pumasok ako sa seminaryo, sabi, anak, kung ikay papasok sa seminaryo, sikapin mo na kapag pari ka, yung kalooban mo, kasing linis ng sutana na suot-suot mo. Yun, kaya hanggang ngayon, naalala ko pa yun. Inspirasyon ko yung sinabi ng nanay ko. Kung ikay papasok sa seminaryo, sikapin mo na pagpari ka, yung kalooban mo, kasing linis ng damit na suot-suot mo. Kaya nung araw, sapagkat hindi palamuran nung araw ang mga tao, yun ang kanilang pinamamana sa kanilang mga anak. Na kahit namatay na sila, inaalala, lalo na kapag meron silang problema. Ang sabi ni Ama, yun ang kanilang maalala. Ang sabi ni Ina, alam mo, sabi sa akin ng Ama nung buhay pa siya, ang sabi ni Ina nung buhay pa siya, kung pinalaki nyo sa masamang salita, ano sabi ni Ama? Ano sabi ni Ina? Hindi ko masabi. Ang lulutong. Huwag niyong sabihin salita lang yan.
Ang salita ay may kasaysayan. Dito sa ating salaysay sa Ebanghelyo, nagpagaling, nagpabuhay na mag-uli sa isang patay. Yung mga masasamang salita, wala pa ako nakitang nagbago dahil minura ng katakot-takot. Palagay nyo, kayo magbabago kung sa sermon kung ito, pag mumumurahin ko kayo? Magbabago ba kayo? Kung yan ay formula para pagbabago, eh di sige. O pag magsesermon ako, magmumura na lang ako ng magmumura. Para lahat kayo magbago. Pero ano ang ating sinasabi? Mabuting balita. Lahat ng bagay nakukuha sa mabuting usapan. Kaya mamili kayo. Haplos ng pagmamahal. Magandang salita. O mga haplos na may pagnanasa. At mga salitang nakakawala ng pag-asa. Sinong susundin niyo? Yung si Kristo na may dila ng Diyos o ang demonyo na sanga-sanga ang dila? Mamili kayo kung alin ang gusto niyo upang tayo'y magbago.